SONA 2025 ng Pangulo, kundi malinaw na pagtukoy kung sino ang kanyang mga kakampi. Bagamat ito raw ang strongest SONA ni PBBM, kulang pa rin daw ito sa direksyon. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. For me, it was a very strong SONA. Arguably, it is his strongest SONA so far. For once, I feel like he seemed to be speaking directly to the public, not to the Congress, but to the people. Bumawi umano sa usapang naratibo si PBBM sa kanyang 4th State of the Nation address kahapon. Ayon kay Professor Lester Balmatero ng UP Diliman, bukod sa Filipino ang lengguwaheng ginamit, epektibo raw ang panimula ng Pangulo. Malinaw sa akin ang mensahe ng naging resulta ng halalan. Bigo at dismayado ang mga tao sa pamahalaan, lalo na sa mga pangunahing serbisyo. Ang leksyon sa atin ay simple lamang. Kailangan pa natin mas lalong galingan. Ang admission daw ng pagkapalpak ng kanyang administrasyon at strong assertion laban sa korupsyon, senyales daw na alam ng Marcos admin kung saan sila mahina. Sa tingin ni Balmatero, ang special mention sa problema ng tubig at kuryente na matagal na ang konektado sa Villar-owned Prime Water at Siquijor Island Power Corporation hindi lang stand against corruption. Pagdidiin ni Balmatero, the President is now drawing a line. Malinaw na raw kung sino ang kakampi at hindi ng administrasyon. Sa post-SONA discussion ngayong araw, mariing pinanindigan ng Local Water Utilities Administration o LUWA na mahina ang argumento ng Prime Water sa kung bakit hindi sila makapagbigay ng maayos na serbisyo. Mismo ang catch-up plan na pinropose ng Prime Water, admission of guilt na may pagkukulang umano ang mga ito. At misteryo raw para sa LUWA kung saan napunta ang kapital ng Prime Water. Sa puntong ito, unity no more na raw ang branding ng administrasyon. Hindi rin daw kagulat-gulat na no-show si Presidential Sister and Senator Amy Marcos at ang Duterte Bloc. Ang bago raw ngayon ayon kay Balmatero, ang unti-unting pagtiklop ng machismo image ng mga Duterte dahil sa boxing match ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte at PNP Chief Nicolas Torre, kung saan ang mismong naghamon ang hindi sumipot. Naging effective siya kasi yung Duterte ngayon, for the longest time, sila yung offensive. Ngayon, itong panahon na to, naging sila yung defensive. So nagbago ngayon yung itsura ng narrative. Maraming beses tayo nakita na naghamon ang Duterte to different people in the government. Pero wala ni isa kasi na kumasa. It is the first time na may isang mataas na opisyal ng gobyerno na kumasa. Nang tanungin si Torre ng media kahapon kung may rematch pa raw ba, paano raw magkakaroon ng rematch kung una pa lang wala nang nangyari. Wala rin daw mensahe ang PNP chief sa younger Duterte dahil hindi naman makaabot siguro sa kanyang mundo yan. Yung sariling mundo yun. Kaya baka hindi na umabot ang message, so yan mo na lang. While this may be his strongest SONA yet, ang kulang daw, direksyon. Ayon kay Balmatero, sana raw, tinukoy ng Pangulo ang kanyang specific actions para supuin ang korupsyon para malinaw sa publiko kung saan patungo ang kanyang gobyerno. Ngayon, matatawag pa bang lame duck president si Marcos? Sa SONA nito kahapon, nakabawi raw ang Pangulo. Pero mahaba-haba pa naman ang 3 taon, kaya tingnan na lang daw natin. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire